Yan, good morning. Good morning mga idol. Morning. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Well mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroroon, Mapaluson, Visayas, Mindanao man, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At nawa mga idol ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero mga idol, tulad pa rin ng dati, naway samahan nyo ako sa maikling sandali ng ating programa upang matalakay ang ilang bahagi na may kaugnayan sa larangan ng social media. Alam nyo ba mga idol lahat ng mga vlogger na kapwa ko ay isa ang layunin makapaghatid na magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. Beno, ang paksa ng ating tatalakayin sa mga oras na ito, naway samahan nyo ko hanggang sa dulo ng bidyong ito para naman may makasama ako sa buong panahon ng ating talakayan. Ang papaksain natin sa pagkakataong ito mga idol ay may kaugnayan pa rin sa mga kapwa nating vlogger, lalo sa mga ghost hunter, may kaugnayan ito sa mga kababalagan. Isa-share ko lang sa inyo mga idol ang aking mga naging karanasan. Nabanggit ko na sa mga nauna kong video na ako ay hindi ghost hunter, hindi ghost explorer. Palibasa ako ay isang pintor kung saan ako nadidistin ng mga abandonadong bahay na pinare-renovate at pinapipinturahan. At nabanggit ko na rin sa inyo mga idol sa mga una kong video na ako ay may kaalaman tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa mga anumang uri ng elemento o espiritu. Nabanggit ko na rin sa mga una nating video na ako ay walang tiyaga sa pakikipag-ugnayan sa mga anumang uri ng elemento dahil kasi nga bilang isang pintor, ang aking tendency, wala akong pakialam kung sino sila, kung ano sila, at kung anong taglay meron sila o anong kapangyarihan. At hindi ko sila pinakikialaman, wag nila kaming pakikialaman. Dahil nagpunta kami sa lugar na yan upang magtrabaho, hindi upang guluhin sila. Although, alam ko na sa pupuntahan namin na maganyang abandonadong bahay, lalo't isang compound, alam kong maraming namumugad na mga masamang elemento sa lugar na yan. Pero, ang aking layunin ay hindi para bulabugin sila, kundi para magtrabaho bilang isang pintor. Ngayon, ang aking prinsipyo, kahit sino ka, ano ka, sa lugar na yan, wala akong pakialam sa'yo, huwag mo rin kaming pakikialaman. Gusto mo magsama-sama tayo sa isang lugar, sama-sama tayo dyan, pero walang pakialaman. Diba, tama? Sakali mang hindi kayo nakikita ng aking mga kasama, o maging ako, hindi ko kayo nakikita, kayo na lang ang umiwas sa amin dahil kayo ang nakakakita sa amin. Ngayon, magpahara-hara ka sa aming ginagawaan tapos nasagi ka, magagalit ka. Hindi tayo magkakasundo. Yan ang malimit kong sinasabi sa mga lugar na aming pinipinturahan kapag nakaramdam na ako ng hindi maganda. Kinakausap ko na agad ang mga yan. At totoong sinasabi ko sa una kong mga video na pag hindi sila nakinig, dalawang klase lang yan. Sabi ko, lalayas kayo rito o pupuksain ko kayo. Alam niyo ba mga idol, sa totoo lang yung anumang uri ng mga masamang elemento, kapag marunong ka at malakas ang taglay mo, napakadali lang puksain ang mga yan. Buhangin lang mga idol ang katapat niyan. Kapag alam mo ang salitang pamuksa at ibinuga mo sa buhangin, tiwas lahat yan kahit hindi mo sila nakikita. Kasi ganito yan mga idol, nabanggit ko na rin sa una kong video, kapag nagmilagro sa isang lugar, ang sino man, mula dyan sa pinagmilagrohan niya,
10 metro lang ang distansya, tigli 5 metro left and right. Andiyan yan, pati mga alipores. Oo. So, yung lugar na yon, kapag binalibat mo ng buhangin na may sprikitik yung lugar na yan, at kung nandyan sila, tiyak, aabutin yan. Dahil ang buhangin, i-spread, sasabog. Ultimo kaliit-liit ang butil ng buhangin, kapag yan ay may karga, at inabot sila niyan, mga idol, ako na nagsasabi sa inyo, tiwas yan. Oo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung tungkol sa sinasabi ng iba na kailangan kaya mong proteksyonan ang sarili mo at ang mga kasama mo. Tama po yun. At yan ay ginagawa ko dahil nangyari na nga sa amin yan nung meron kaming kasama na gustong pasukan. Babanggitin ko ulit, nabanggit ko na to sa nakaraang kong video, kumakain kami tanghaling tapat. Bago nangyari yon, yung pintuan sa mayor na pinto, walang kahangin na hangin, biglang sumara. So, pagka gano'n ang mga pangyayari, tsak, may kasama kayo sa loob ng bahay. Nung sumara yung pinto, nagkatinginan kami. Palibasa nga't walang mga alam ang mga kasama ko, at ako lang ang marunong, kinalma ko sila. Dahil merong nakaramdam agad ng takot. Tandaan nyo mga idol sa mga kasama nyo ha. Sino man sa mga kasama nyo ang kapitan ng matinding takot, isa yan sa maaring pasukan ng masamang elemento o kakasangkapanin yan para sa inyo. Nabanggit ko na sa mga una kong video, kapag may pinasukan sa inyo, siguruhin nyo na kaya nyong palayasin dahil pag hindi, kakasangkapanin na yan sa inyo. Mahigpit nyong makakalaban ang yan. Mahigpit nyong makakalaban yan. Although kasama mo yan, kasi iba na ang attitude niyan pag yan pinasukan. Nangyari yon. So, tuloy ko ang aking kwento. Kumakain nga kami noon. Kalaan mo nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami habang kumakain Nawalan siya ng tibo, tapos nakatitig sa akin. Ako ang tinitigan niya. Dahil ang masamang espiritu, alam niya kung sino sa inyo ang meron at may alam. Oh. So, sa akin siya nakatitig, dahil alam niya, ako ang marunong. Binanggit ko ng 3 beses ang pangalan niya, hindi niya ako kilala. Hindi na niya ako kilala. Nung maramdaman kong hindi na maganda, siyempre, pababayaan ko ba na magkaganon na lang? Ginamit ko ang aking nalalaman. Binugaan ko ng sprikitik yung aking kamay at sinampal ko siya. Tinapuyong ko sa ulo. Nagulat pa. Nung magulat siya, sabi ko, ano nangyari sa'yo? Ang sagot niya, bigla lang daw siyang nahilo. Yan ang isang sintomas ng mga sinasapian. Mahihilo yan. Pagkatapos nung pag mabilis pumasok, palibasa, ang madaling pasukan yung walang taglay at hindi hirap pumasok ang anumang uri ng elemento sa taong walang taglay. Hindi kagaya sa may taglay, kagaya ng mga ibang mga napapanood ko na may mga sprikitik din sila pero pinapasukan. Pag ang may taglay ang pinasukan, hirap pumasok ang masamang elemento at the same time, hirap ang katawan nung pinapasukan. Kaya yung iba sumusukan ng dugo, lumalabas sa ilong, sa bunganga, ganon. Pero pag walang taglay, madaling pasukan. Mahihilo lang yan Kumbaga, aalisin lang pansamantala yung ulirat niyan para makapasok siya Sasapawan niya yung sariling espiritu ng tao. Oo. Kaya nga, binabanggit ko rin sa aking mga video na huwag kayong pupuksa, kung marunong kang pumuksa, huwag kang pupuksa ng espiritu sa katawan ng tao dahil baka madamay ang sarili niyang espiritu. Palayasin mo muna siya. Alisin mo. Ang pagpapalayas, mga idol, pag malakas ang taglay mo, sandali lang din palayasin yan. Tapuyungin mo lang yan sa ulo. Tapikin mo ng 3 beses sa balikat, lalo sa panig ng kaliwa, o kaya kaliwat kanan. Yan na lang, kasimple mga idol. Yan, sinishare ko lang sa inyo ang aking karanasan dahil hindi nga ako explorer, hindi ako ghost hunter, pero palibasa ako'y pintor at nadidistino kung saan-saan. 2 buwan, 1 buwan, pinakamababa sa bahay na aming nadidistinuhan. So mga idol, sana kahit konti nakapulot kayo ng idea sa mga pinagkukwentuhan natin ito. At tungkol naman doon sa mga espiritu,
Sa totoo lang, ang mga masamang espiritu, anumang uri ng espiritu, mga idol, hindi yan nakakatakot. Alam mo kung bakit? Totoo yung sinabi ng isa nating idol, si Idol Ed. Hindi yan makagagawa o makapipinsala sa iyo. At huwag mong kakatakutan yan, huwag kang tatakbo agad, huwag kang tendency na tatakbo ka. Ano? Kasi hindi naman makakaano yan. At dagling mawawala yan. Ang ingatan nyo, na maka-encounter nyo, yung mga engkanto. Lalo't itim at pula, delikado. Dahil yan mismo nananakit. Oo, nananakit yan. At nakagagawa ng isang bagay yan na hindi mo kayang gawin, pero kaya niyang gawin. Yang mga engkanto, mas mapanganib yan. At yan, totoong pumapatay. Ay may pagkakataon pa na pag nakusundahan ka talaga niyan, susundan ka pa sa inyong bahay. Tulad nung nangyari doon sa kaibigan ng pinsang ko. Naikwento ko na rin to sa una kong video. Maingay sila sa loob ng beach. Nag-overnight sila. Tulog na yung mga ibang nag-overnight. Silang magkakabarkada, maingay. Nabulabog yung engkanto na naroon. Pinakitaan sila. At the same time, sinundan sila sa kanilang bahay. At timano nung gabing yun, nung nagpakita sa kanila, sinabihan sila na pag hindi kayo umalis dito, may masamang mangyayari sa inyo. Kaya yun din gabing yun, 10 oras ng gabi, dumaya sila. Malis sila sa beach. Palibasa may mga sasakyan, mga anak mayaman malis. Pumunta sa isang bahay ng kaibigan nila, doon sila pansamantalang tumuloy. Sinundan sila doon. At ang sabi pa sa kanila, nagpakita ulit, hindi na kayo makakatakas sa akin. O, yun ang sabi. Iisa-isahin ko kayo. Ganon, mga idol. So, yung kaibigan nung pinsan ko, na pag uwi sa amin, dyan sa kanila, dyan tumutuloy sa pinsan ko nilagnat. O, nagkasakit na. Pinatawag ako ng pinsan ko, palibasa alam ng pinsan ko na ako'y marunong, pinatawag ako. Nung makaharap ko siya, sabi ko, ano nangyari? Kinuwento niya. O. At sabi pa niya, hindi na raw ako aabutin ng umaga. Uunahin daw niya ako dahil ako ang tahimik sa aming grupo. Iisa-isahin daw kami. So, siyempre, yung mga ganun pangyayari, hindi siya nagbibiro at matindi ang takot niya. Ang sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Ang mga engkanto, totoong may kakayahan yan at pumapatayan. Pero, pag hindi nila kaya ang hahawak sa'yo, bibitawan ka niyan. So, ginawa ko nga, inisprekiti ko siya sa ulo. At the same time, pinahiram ko siya nung gamit ko, nung kwintas ko. Sabi ko, suotin mo pansamantala to. Kapag nalapitan ka niya, swerte niya. Pero magpakita man sa iyo yan, malayo yan. Hindi yan magpapakita ng harapan, malayo sa iyo yan. O. Paano? Makikibalita na lang ako bukas. Tapos biniro ko pa nga Pagka dating ko bukas at bangkay ka na, wala tayong magagawa. Lalong natakot. Pero sabi ko, nagbibiro ako, huwag kang mag-alala. Panghawakan mo yung binigay ko sa iyo. So, kinabukasan mga idol, mga alas 7 yata yun, pinuntahan ko. Kinamusta ko. Alam mo, ang sabi ng pinsan ko, sabi ko, nasaan yung ano mo? Sabi niya, maaga pa umalis, sumimba, para daw magpasalamat. Ano nangyari? Hindi ba siya nakatulog magdamag? Kasi sabi, hindi na raw siya abutin ng umaga. Tulog na tulog siya, sarap ng tulog niya. Humihilig pa. Tapos nagising ng maaga, ginising ako, sabi niya, sisimba raw siya para magpasalamat. So, hindi siya nagalaw. Sabi ko, sige, balikan ko na lang. Binalikan ko ng mga bandang hapon yon. Kinamusta ko siya. Alam mo, sabi sa akin, Kuya Boy, naniwala na ako sa sinabi mo at sa binigay mo. Bago ako natulog, sabi niya, nagpakita siya sa akin, pero malayo. O at ang sabi niya pa sa akin, maswerte daw ako at may humawak sa akin. Siguro, tinutukol niya, ikaw. Ganon, mga idol. So, ano nangyari? Wala na. Nagpaalam siya, umalis na. Maswerte nga raw ako at may humawak. Gusto kong puntahan yung mga kaibigan ko, baka kung ano mangyari. Sabi ko, huwag kang maglala. Di ba ikaw ang uunahin? Naramdaman niyang hindi kanya kaya dahil hinawakan kita, hindi na niya pakikialaman yung mga kasama mo. Bakit? Alam niya, pag pinakialaman niya yun, mayayari siya.
babanatan natin siya. Pag may pinisala siya, isa sa mga kasama mo. Ganon, ang mga engkanto, may hangganan ang kapangyarihan. Pag hindi niya kaya ang haharap sa kanya, wala siyang magagawa. Hanggang doon lang siya. Pero pag kaya ka, kahit anong uring manggagamot ka, pag kaya ka, titiwasin ka niyan. Ikaw ang uunahin. Dahil hadlang ka doon sa kanyang kursunada. Okay, nangyari yan mga idol sa asawa ko. Yun ang pangasawa ko ngayon. Niligawan ng engkanto yun. Pero, nung hawakan ko yun, ang engkanto mayabang kapag kaya kang pagyabangan. Pero wala nagawa yun. Nakatakda rin siyang kunin. Alas 12 ng gabi, maghihiwalay ang taon. Ang sabi sa kanya, paghihiwalayin yung espiritu niya, tsaka yung katawan niya. Kukunin siya. Sabi ko, sige, kaya ka ba niyang kunin? May pinagamit din ako sa kanyang gamit ko. Wala. Yan. Pero yung susundan ka sa bahay mo, totoo yun. Nangyari nga sa akin yan eh. Meron kaming pinuntahan sa Quezon City. Pag uwi ng bahay, kinagabihan, madaling araw eh. Sinundan ako eh. Gusto siguro akong subukan. Niyugyug yung bahay namin. Nung labasin ko, nag-anyong ibon. Lumipad, galing sa puno ng sampalok. Ay, yung puno ng sampalok malapit sa bahay namin. Kadikit lang halos. Sa tinitirahan namin. Ang sabi ko, pag bumalik ka, hindi ka na makakabalik sa pinanggalingan mo. Mula nun, hindi na. Ganon mga idol, sana nakakuha kayo ng konting idea sa mga pinag-uusapan natin o pinagkukwentuhan natin na may kaugnayan sa larangan ng kababalaghan. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo. Salamat ng marami, sinamahan niyo ako. Pero, bago tayo mag-iwalay, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button. I-like and share nyo na rin ang video ito para marami makaalam tungkol sa ating pinag-uusapan na may kaugnayan sa larangan ng Ghost Explorer at Ghost Hunter. Shoutout sa inyo mga idol dyan, mga Ghost Hunter, mga Ghost Explorer, pag-ibayuhin nyo ang inyong content. Pero, ang billing ko lang, ingat lang. Ingat. Dahil mapanganib ang inyong trabaho. Bueno, hanggang sa muli. Paalam!